Yes, good morning JC, good morning Pilipinas. Ngayong umaga po ay makakasama natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapanood. Mr. Cada, kahapon po matapos po mag-landfall dito po sa Mayan, Northern Cagayan, ano na po bang update natin dito sa bagyong Vinta na patuloy po natin binabantayan at nasa loob pa nga rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron na po bang pagbabago sa lokasyon nito at saan na po ba nakataas ang ating mga storm warning signals para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na kagigising pa lamang po ngayon at kabubukas pa lang ng kanilang mga telebisyon? Para po sa ating update para dito sa Typhoon Binta, makikita natin yung forecast track na pinalabas kanina ng umaga ng Pag-asa. Halos ang direction po niya is west-northwest. At ngayon nga po, mga bandang alas 6 ng umaga, ang pinakang sentro o mata ng bagyong si Binta ay nasa layong 100 km west po ng Lawag City. Ibig sabihin, nandito na po siya sa may karagatan, sa may western coast ng Lawag City at taglay pa rin ang hangin na aabot sa 130 km per hour at may pagbugso na aabot sa 160 km per hour. So malakas pa rin ang bagyong ito at ito ay inaasahan natin baka mamayang hapon o tanghali, tuluyan na itong lalabas sa ating area of responsibility. Sa ngayon po, nakataas ang signal number 1 dito po sa may area ng signal number 3 rather dito po sa may lalawigan po ng Ilocos Norte at ang signal number 2 naman ay dito po sa may Cagayan, kasama po ang Calayan Group of Island, Babuyan Group of Island, Apayao, Abra, Kalinga at Ilocos Sur. Ang signal number 2 naman ay nakataas po sa number 1 rather sa may Batanes Group of Island, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Benguet at La Union. So yun po yung mga lugar na kung saan posibleng makaranas po ng mga pagbugso ng hangin at mga may pag-ulan. Okay, ngayon po na alam na po natin na magiging lagay ng ating panahon dito sa mga lugar na nasa ilalim ng storm warning signals. At nalaman po natin mga kababayan na nakataas pa rin po ang storm warning signal number 3. So talaga po nga malakas pa rin po talaga magiging epekto nito nga bagyong Vinta sa mga lugar na ito. Ngayon naman po ano bang inaasahan nating lagay ng panahon sa iba pang bahagi naman ng ating bansa para sa araw na ito na nga unang araw nga po ng November at All Saints Day. At marami po sa ating mga kababayan ang I'm sure lalabas po ng kanilang mga tahanan sa mga susunod na mga oras. So ngayong unang araw ng Nobyembre, ngayon nga po ay pagdiriwang ng ating undas. So base dito makikita natin na nandito yung bagyo, ibig sabihin doon sa may area ng extreme at northern Luzon, nandun po talaga yung mga pag-ulan at may pagbugso ng hangin. Dito po sa Metro Manila at yung natitirang bahagi ng Luzon, asahan natin na medyo may kaulapan tayo pero maliwalas ang panahon. Kung magkaroon ng pag-ulan sa Metro Manila, mga mahinang pag-ulan at ito yung mga isolated cases lamang at sa bandang hapon o sa gabi. Ang mga kababayan naman natin dito sa may Kabisayaan at Mindanao, asahan natin maliwalas ang panahon at may mga isolated rain showers and thunderstorm, lalong-lalo na nga po dun sa may area ng eastern section ng Mindanao kung saan may tsansang umulan pero ito may mga panandalian lamang. At eto naman po, Mr. Cada, para naman po sa darating na weekend dahil I'm sure meron po tayong mga kababayan na hindi pa po makakapunta ngayong araw dito po sa mga semeteryo para po dalawin ang kanilang mga kamag-anak na yumauna. Marahil po ay sila po ay habol bukas o kaya naman po ay sa darating na linggo. So ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa araw po ng Sabado at Linggo kung saan po marami pa rin sa ating mga kababayan ang magsisipuntahan pa rin sa sementeryo at marahil yung iba naman po ay pabalik na po dito sa Maynila o sa mga lungsod? So dahil nga po halos mabilis ang pagkilos nitong bagyong si Binta, halos mawawalan na po ng mga storm warning signal at unti-unti na at gradual nagaganda na po ang panahon, lalong-lalo na nga po dito sa may area ng Northern Luzon. Asahan natin ngayong araw ng Sabado sa weekend, particular sa Luzon, Visayas, Mindanao, halos magkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Pero generally sa umaga hanggang tanghali magiging maaliwalas ang panahon. Ganyan din ang asahan natin sa araw ng Linggo dahil wala naman po tayong nakikitang anumang weather system. Maliban lamang dito sa may area ng Mindanao, nandyan yung axis ng ating intertropical convergence zone. So may posibilidad ng mga pag-ulan pero mga isolated cases lamang at dulot nga po ito ng mga tinatawag nating thunderstorm clouds.
Okay, good news po yan para sa ating lahat dahil inaasahan nga po natin na improving weather na po ang malaking bahagi ng ating bansa sa darating na weekend. Pero eto po, Mr. Kada, kanina po nabanggit nyo ang tungkol dito sa ITCZ na maaari po makaapekto nga dito sa ating bansa. Pero ito po bang northeast monsoon natin, magpapatuloy po ba ito? Ano pa bang mga weather system ang inaasahan po natin na iiral at makakaapekto dito sa ating Philippine area of responsibility kung sakali man po na matuloy na ang paglabas ito nga bagyong Binta ngayong araw na ito? So kung tuluyan ang lalabas ngayong araw ang bagyong si Binta, posibleng umiral pa rin sa may Northern Luzon yung ating tinatawag na hanging amihan o yung pong northeast monsoon. Pero ito hindi naman kalakasan, kaya posibleng wala na rin tayong gale warning. Samantala dito sa may area ng Kabisayan at Mindanao, may nakikita tayong mga kaulapan. Ito ay posibleng magbigay ng mga isolated rain shower and thunderstorm, lalong-lalo na sa eastern section ng Visayas at Mindanao. At nandyan nga po ang tinatawag nating axis ng Intertropical Convergence Zone at yun ang posibleng maging dominant na weather system sa mga susunod na araw. At last question na lamang po, Mr. Cara, dahil inaasahan nga po talaga natin ngayon na dudumog po ang mga tao dito sa mga sementeryo at yung iba po ay babiyahe. Magiging gaano po ba kainit o yung ating temperatura sa mga susunod na mga oras? Magiging tirik na tirik po ba ang ating araw? Ano po ba ang agwat ng temperatura para sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao? So sa ating pagtaya ng temperatura dito sa Metro Manila, asahan natin na nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Diyan sa may area ng Kabisayan, particular sa Metro Cebu, 24 to 32 degrees Celsius. At gayon din sa may area ng Davao, yan ay sa Mindanao, pagitan po ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ayan po, maraming salamat po, Mr. Kada, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagi na ating panahon. Meron ka na lang po bang reminders para sa ating mga kababayan? Para po sa ating mga kababayan na kung saan alam natin na sinalanta tayo ng bagyong si Binta doon sa may bahagi ng Northern Luzon. Ngayon po ay halos kung tuluyan lalabas nga ngayong araw ang ating bagyong Binta, ay magkakaroon na po tayo ng gradual improvement. Subalit mataas pa rin po ang pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na nga po dyan sa may northern at western seaboard ng Northern Luzon. Iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na yung ating mga kababayan mangingisda at yung gustong pumalaot, ipagpaliban po muna. At ngayon po ay halos maganda naman ang magiging lagay ng panahon, pero maganda pa rin po magdala tayo ng payong pagpunta sa sementeryo, yung po ay pananggalang sa init, at kung umulan, tayo po ay handa rin. Natunghan nga po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo dyan, Carla.